Meron pong isang napakahalagang kayamanan ang tao at ito yung anong nadarama mo sa iyong kalooban. How you feel inside. Kahit ano pa ang nangyayari sa labas, kahit gaano karangya, kahit gaano ka-successful, pagka ang feeling mo sa kalooban mo walang kwenta, damay ang lahat. So it's in our spiritual agenda to win the spiritual battle so that we will feel good inside. At yan po ang ating pag-aaral, how to feel good inside. God is concerned about that because God wants us to have a full, meaningful, and a joyful life. Our God in heaven, we thank you that you live in our hearts. We thank you that your Spirit makes home in our heart, O God. And we thank you that you are one with us when we are one with you. We ask you, Father, to cleanse us, make us whole, enable us to enter your holy presence. We declare our sins to you. We declare our need for you, O God. Make us whole, cleanse us with the blood of Jesus, forgive us our sins. And as you forgive us, O God, we come to you. We approach your throne of grace, your throne of goodness, as forgiven children, and we ask you to bless us, teach us, open our eyes and ears. We reject any spirit that may take away our attention from you. We reject any thought that will divide our heart. And we like to attend to your words. We like to look at your face, to hear your voice. Heal as you teach us. Enable us, Lord, to touch your heart. And may you touch our hearts as well, so that we may be changed. Lead us, teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. 1 Corinthians 6:19 says, your body is a temple of the Holy Spirit. Napakarami, malalim ang kahulugan ng ating katawan, ng ating puso, yung ating pagiging tao ay tirahan ng Espiritu ng Diyos. At bili naman sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. So nakatira sa puso ng tao ang Espiritu ng Diyos at kabilin-bilinan, huwag palungkutin, huwag pagluksain, huwag bibigyan ng at tatanggalan ng sigla ang Espiritu na nasa atin. How to feel good inside. First of all, be clean. It's very important to be clean. Lalo tayo mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa hygienic practices. Kahit ano pa ang kalagayan mo, pag hindi ka nagsipilyo, parang you don't feel happy. So, ang mga empleyado, makikita mo after lunch break, kanya-kanyang sipilyohan sa mga lababo, sa mga banyo, kung saan-saan. Kahit konti na lang ng tubig, ipampapaligo yan. Ano? Kaya mahalaga clean. But that's physical cleanliness. What more yung spiritual cleanliness? So be righteous if you want to feel good inside. Listen to your conscience. Listen to the inner voice. Sabi sa 1 Timothy 1:19, some have rejected good conscience and so have shipwrecked their faith. Pagka hindi tayo nakikinig sa konsyensya, at dahil may espiritu na nasa kalooban natin na nauuhaw, nadidiliman, nasisikipan, nahihirapan, nawawala yung ating saya, yung ating ginhawa ng kalooban, we don't feel good inside. A bad conscience makes you feel miserable. Kaya mayroong mga tao na kahit na magtagumpay, kung alam nilang nandaya sila, mayroong small voice speaking to them. Kahit na parang mayaman ka, marami kang kinita, pero alam mong may dinaya ka, mayroong nagsasalita sa'yo. Hindi makukumpleto ang iyong kaligayahan. So that's the first requisite for us to feel good inside. Be clean spiritually. And then be nourished by God's Word. Yung po mga bagong-bago sa Panginoon, bagong Kristiyano, bagong nagsimula na mag-aral ng Biblia, ito ang pinagkaiba nila doon sa mga dati na. Lagi sila nagbabasa, nauuhaw, nag-aaral. Kaya merong apoy na mainit, merong sigla, merong lakas na espiritual, yung mga bagong-bago ang relasyon sa Panginoon. Sadly, many people who are already in the Lord for many, many years begin to lose the habit of reading God's Word. Kung minsan nagiging dependent na lang sa mga instant Bible study guides, mga instant inspirational guides, at hindi na talaga napag-aaralan at nababasa yung salita ng Diyos. It's important for us to feed on God's Word. Why? Because there's the Holy Spirit in you.
Kung yung katawan natin, pinapakain natin ng physical food, physical drink, yung spirit naman sa atin, kailangan pakainin mo ng God's Word. It's very important. Many people who begin to wonder why they have lost the initial joy of their relationship with God will find that most of the time what is neglected is Bible reading. Yung Bible reading na hindi nagmamadali, yung talagang naghahanap ng katuruan, ng mga utos na susundin, ng mga bagay na dapat tigilang gawin, mga bagay na dapat simulang gawin, at mga pangako na dapat ay angkinin. Psalm 119, 105, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. You know that light gives comfort. A lamp gives you security. And very importantly, God's word detoxifies. Marami ng uso ngayon. Bismillah, uminom ka ng ganitong herb, uminom ka ng ganong gamot, gawin mo ito, gawin mo yan, para alisin yung mga lason sa iyong katawan. Para daw luminis ang ating dugo, luminis yung ating circulatory system, lahat-lahat ng yan. Pero ang talagang panglinis ng mga spiritual toxins ay yung salita ng Diyos. Daig talaga niyan kahit ano pang gamot ang maiisip mo. Kasi yan ang nagmumula sa puso ng Panginoon. It's not important just to read, but it's very important to meditate on God's words. Kaya dapat talaga ang taong mananatili yung joy sa kanyang puso, yung malalim na kaligayahan, nagbabudget siya ng oras, naglalagay talaga siya ng panahon para magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Kung yun naman ay sa umagang-umaga, sa tanghali o sa gabi, kung ano yung hiyang sa inyo na panahon, pero kailangan ipinaglalaban yan. Ang mga taong tinatawag na nagbabackslide, ang kauna-unahan nilang makikita mong gawain sa pagbabackslide, yung hindi pagbabasa ng Biblia in a regular basis. Wala kang makikita na sasabihin mo, itong taong to, backslider or in a backslidden state, o nalayo sa Panginoon na patuloy na nagbabasa araw-araw. Parang hindi pa ako nakakita ng ganon. In fact, stopping reading God's Word and meditating on it every day is the beginning of backsliding. Paano po i-describe ang blessed man sa Psalm chapter 1, verse 2? His delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Siyempre, yung ating mga Bible study leaders, mga preachers, may mga meditation yan later on for the consumption of everybody. Pero dapat meron kang personal meditation. Hindi mo lang iaasa sa teacher, sa preacher, yung pagkain, paglunok, pagdigest ng salita ng Diyos. Kailangan may kanya-kanya tayong ginagawang ganyan. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Kasi sinasabi ng iba, kaya ka nagkaka-swine flu, kaya nagkakaroon ng iba't ibang flu, bumababa daw yung resistensya, bumababa yung immunity level mo. So, yung dati, dinadapuan ko ng sakit, umubo yung katabi mo, may dalang sakit, pero kung malakas ang katawan mo, hindi mo tatanggapin yung sakit na yun kasi nilalabanan ng katawan mo. At ganoon dapat yung espiritu natin. Lagi tayong may intake of God's Word para pag dumadating yung temptation, dumadating yung mga pagsubok, yung mga hirap, hindi ka nun naigugupo kasi may panglaban ka. It's very important na pinakikipaglaban po yung reading and being nourished by God's Word. Meditation gives perspective. Lumilinaw yung maliit na problema, mukhang malaki yan pagka hindi mo yan tiningnan sa salita ng Diyos. Pero pagka naging malinaw sa yung salita ng Diyos, yung mukhang malaking problema, lumiliit. Meditation gives balance. Meditation gives a sense of well-being. Kaya kahit ngayon sa mga spa, sa mga health club, yung binibigyan nila ng may meditation room pa, mayroong mga time for kung ano-anong relaxation and meditation because they have realized the therapeutic value of meditation. Ngayon, kung ginagamit mo yung Word of God, not just as therapy, kundi talagang cure, food, medicine, lalong-lalo na. Another way, of course, to feel good inside, at ito naman, alam nating lahat, pero dapat nare-review kasi madalas na neglect. Pray. Be prayerful. Ephesians 6:18, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. At sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Kailangan tuloy-tuloy ang prayer. Why prayer soothes? Nakakapagpaluwag ng dibdib. Prayer empowers.
Yung bago ka nagpe-pray, parang feeling mo, talunan ka na ng mundo, wala ka nang ilaban sa mga hirap, wala ka nang kapangyarihan, pero matapos mong mag-pray, when you say amen, you will feel the resurgence of power and energy because prayer plugs you into God. Kung yung ating mga instrumento, mga gamit na kuryente, pag isinaksak mo sa plug, pumapasok yung kuryente, umaandar yung electric fan, umiinit yung plancha, tayo sa prayer, doon tayo napaplug in sa power ng Diyos. At yung kanyang kapangyarihan mula sa langit, pumapasok sa ating espiritu, nakikiisa sa atin. Prayer transports. Kahit ikaw ay nasa isang place of misery, when you close your eyes and pray, and your spirit is with God, you suddenly find yourself to be in a garden that's quiet, or by a poolside, or in a refreshing greenery, because prayer transports. Prayer allows us to transcend physical limitations. Prayer, naturally, of course, transforms. Dapat ang tao, pag ganito yung kalagayan niya, tapos nag-pray siya, pag dilat ng mata niya, pag sabi niya ng amen, hindi na ganun yung kalagayan niya, naiba na siya. Yun ang powerful prayer. Galit na galit ka kanina, nag-pray ka, kahit sandali, pinag-pray mo na alisin ng Diyos ang iyong galit, matuto kang magpatawad, matuto kang magtiis. Pag dilat ng mata mo, dapat hindi ka na kasing ganun kagalit. Kasi talagang ang tunay na panalangin, nagpapabago. Talagang maiiba yung pati physical makeup mo. According to researches, yung mga matataas ang presyon, magpe-pray sila, magme-meditate. Pagkatapos ng ilang minuto, kukuhanan uli ng blood pressure, bumababa, nare-relax. Makapangyarihan ng panalangin. Hindi natin kayang maunawaan, so magdasal na lang tayo. Hindi na aarok ng siyensya hanggang ngayon yung hiwaga ng panalangin. Pero ang nananalangin mismo ang nakakaalam nun. Kaya magtataka kayo mga iba, mananampalataya, may daladalang Biblia, sinasabi Kristiyano sila, pero warrior. Laging nagwo-worry. Pero ang kasabihan nga, why worry when you can pray? Nagwo-worry ka, baka ka magutom bukas, ano magagawa mo? Mag-pray ka. Nagwo-worry ka tungkol sa mahal mo sa buhay na ang layo-layo, baka nasa panganib. Kaya mo ba siyang iligtas? Nandito ka. So you pray. Why worry when you can pray? Why continue feeling